Ang topic natin ngayon ay graph terminology and special types of graph. Ay definition 1 muna ta. Two vertices U and V in an undirected graph G are called adjacent or neighbors. In G, if U and V are endpoints of an edge E of G, such an edge is called incident with the vertices U and V, and E is said to connect U and V. Ano ba itong pinagsasabi sa definition 1? So sabi vertices U and V are adjacent or neighbors kapag si U ito tsaka si V are endpoint of an edge. Okay, so halimbawa, gawa tayo ng graph na ito. Diba ito si A, si B, ito si C, tapos ito si D. Ano siya? Undirected graph siya, ano? Diba ito, connected to, gawatang edge kuya, ito gawatang edge kuya, gawatang edge kuya, diba ganyan. So, sabi halimbawa, itong edge na to, gawatan ni vertex A and B. So, itong A nita, siya si U, tapos ito naman si B, siya si V. Okay. So, ito neighbor sinda. Kapag connected sinda ng edge. So, si A tsaka si B ay connected ng edge na to, kaya neighbor sinda or adjacent. Ito namang si B tsaka si D, connected sinda ng edge, kaya neighbor sinda. Si C tsaka si D, they sinda connected ng edge, kaya baka sindang neighbor. Okay. Such edge is called as incident with vertices U and V. Okay. Okay, definition 2. The set of all neighbors in a vertex the set of all neighbors of a vertex V sa graph na G ay denoted by N parenthesis V is called neighborhood of V. If A subset of V without okay. So, yun the degree of vertex naman. So, ito yung importante ya. Neighborhood of V. Tapos itong degree of vertex. Degree of vertex. In undirected graph is the number of edges incident with it, except that a loop at a vertex contributes twice to the edge of the vertex. So, ito naman yung ga-denote sa inya. Deg tapos parenthesis V. So, kapag neighborhood of V, N, ang pang-denote. Kapag degree of the vertex V, deg, parenthesis V naman. Okay, so example 1. Gawa tayo yung example 1. Ano? So, sabi daw what are the degrees and what are the neighborhoods of vertices in the graphs G and H displayed in figure 1. So, gawa tayo ng mga vertices A, B, C, D, E, F, G, N. Ganyan, each vertex, iisihon nita kung ano yung degree of vertex nila, tsaka yung neighborhoods nila. Okay, ma-start muna kata sa degree of vertices. So, duman sa sabi daw ang degree of vertex is the number of edges incident with it. Ay, mga edges daw. So, yung nakata kay degree of A. So, pilang edge ba ang na-connect sa inyo? 1 tapos 2. Kaya, 2 ang sa inyang degree of vertex. Kay B naman kata. So, pila ba? Na-connect sa inyang edge. Ito, 1, 2, 3, 4. So, ayan, 4. Okay, so si degree C naman, 4 din daw. Ayan. So, 1, 2, 3, 4.
Okay, so si degree F naman, 4 din daw. 1, 2, 3, 4. Kaya, parehas lang for ano, si degree B, degree C, tsaka degree F. Si degree naman, degree D naman ay 1 lang ang sa inyang edge nag-connect. Okay, si degree E ay tatlo. 1, 2, 3. Tapos, si degree G ay 0 kasi walang edge nag-connect sa inyo. Next is yung neighborhood naman. Okay, so sa neighborhood, kung sisa yung mga adjacent na vertices sa vertex na yun. So, halimbawa, si vertex A, sisa yung mga adjacent na vertex niya. So, eto siya. Tapos, ito, si B, tsaka F. Kaya ang sa tuyang N, parenthesis A, ang laman niyan ay si B, tsaka si F lang. Okay, kay B naman, sino ang neighborhood niya? Set of vertices po ang neighborhood, ha? Okay, so ito, si C, si A, si F, tapos si E. Yan, kasi connected sindaning vertex. Yan. Kay NC naman, so ito naman ang sa inyong mga neighbor or neighborhood niya. Set of neighbors, neighborhood ang apod. Ito yung mga neighbor niya, si B, D, E, F. Si B, D, E, tsaka F. Si A bako niyang neighbor kasi they sindaning edge nag-connect sa ito. Ito naman si D, ang neighbor niya lang or ang lamaning sa inyong neighborhood ay si C. Okay. Sa NE naman, yan, si C, B, tapos F. Okay, NF, yan, si A, B, C, E. Tapos si NG, null set siya kasi ang laman ng kanyang set ay blanco or walang laman kasi wala siyang neighbor. Kasi walang edge nag-connect. Okay? Okay. So, yun nakata. Kaya naman kita kay graph H. Lingon tayong kung pilang degree ni A, Okay. So, pilang edge. 1, 2, 3, 4. Kaya ang degree A niya, uh, degree of vertices, degree of vertex niya ay 4. Kay B naman, parehas kay E na 6. Lingon nita. Okay, 1, kay B niya, 2, 3, 4. Tapos ining loop, sabi na man sa definition nita, loop of a vertex contributes twice. Loop at vertex contributes twice to the degree of that vertex. Okay, so gawa taning loop, kaya twice dahil ni. 1, 2, 3, 4, tapos 5, tapos 6. Kaya, ang degree of B ay 6. Okay? Kay E naman, bilangon nito kung pilang degree of vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay C naman, 1 lang. So, ito lang siya. Degree kay D, so 5. Ito ng bilangon. Okay. Sa neighborhood naman kata, ang neighborhood ni A ay pila? Tatlo. Si B, tsaka E, tsaka D. So, si B, E, tsaka D. Ayan. Kay B naman, halos lahat pa. Okay, kung mapapansin nyo, pati yung sa dili niya, neighborhood niya, dahil sa loop na ini. Okay? Next naman, si C. Si B lang ang sa inyang neighbor. Kaya si B lang ang nalagay sa inyang neighborhood. Okay. Si D naman, tatlo. Okay. Si E, tatlo din. Okay, may tayo. A vertex of degree 0 is called isolated. Tapos, a vertex is pendant if and only if it has degree 1. Okay.
So, example nita, degree 0 da. Example niya sa graph G nita. Si G ay isolated kasi ang degree niya ay 0 kasi ding edge nagka-connect sa niya. So, isolated ang example siya ng isolated na vertex. Ito naman, pag sa lang daang edge nagka-connect kay vertex, ang approach sa niya ay pendant. So, si vertex D ay pendant. Si vertex G ay isolated. Okay, so what does the degree of vertex in a niche overlap graph introduce in example? So, degree of a vertex in a niche overlap graph. So, in yung example, taling niche overlap graph, use to interpret your answer. So, sabi there is an edge between two vertices in a graph if and only if two graphs represented by. Okay, so same mata. So ini si mouse, masasabi nitang pendant siya. Pendant kasi sa lang ang sa inyang edge, no. So di man kito yung isolated na vertex kasi lahat ay may edge nagka-connect. So halimbawa, ano ang deg mouse. Ang degree of vertex ni mouse ay 1 lang kasi sa long edge nagka-connect sa inyo. Halimbawa kay squirrel, pilang deg squirrel. Deg squirrel, pilang edge yan? 1, 2, 3, 4. 4. So, ganun po ang pagkuha ng degree of vertex. Tsaka, degree of vertex lang ang yan. Okay, so handshaking theorem, let G be the graph consists of vertices and edges. Be an undirected graph with M edges. Then, okay, so 2M is equal to summation of degree of vertices. Where B is an element of itong B na to, vertices. Okay, so may example lang tayo. How many edges are there in a graph with 10 vertices, each of degree 6? So may solution kita ya. Sabi because the sum of the degrees of the vertices is 6 times 10 or 60, it follows that 2m is equal to 60. And sum of degree of vertices ito yan, ay 60. It follows that 2m is equal to 60. So 2m is equal to 60. Where m is the number of edges, so ang m is number of edges. So kung nakatang formula lang ayaw na kayo niya, makakuha na si m. M is equal to 60 over 2. So m is equal to 30. Okay, ayan naman, UV. So, directed edges naman kita. Yung kasubaguhan, directed edges lang yan. Okay, so when UV is an edge of the graph G with directed edges, U is said to be adjacent to V, and V is said to be adjacent from U. Okay, so may pagkakaiba na na nasinda, ordered pair na sinda. Na si U, dapat ako sa inot. Si V naman, sa pangduan. The vertex U is called initial vertex. Okay,
Okay, so bagi lang yung sa inot nitong lesson na si A, initial vertex, si B ay terminal vertex. O yeah, pinalitan nyo lang ni variable U tsaka V. Okay. Okay, the initial vertex and terminal vertex of a loop are the same. Okay, so in the form UU siya, no? So yung initial vertex niya ay same sa inyong terminal vertex kasi nga nag-loop lang siya. Ganun. So parang ganun. Because the edges in graphs with directed edges are ordered pairs, the definition of the degree of a vertex can be refined to reflect the number of edges with this vertex as initial and terminal vertex. Okay, so yun naman po sa directed edges, ikaw tang iapod na in degree of a vertex denoted by deg, tapos may minus uya, tapos v is the number of edges with v as their terminal vertex. Okay. Ito naman, the out degree of v denoted by deg tapos plus. V is the number of edges as their initial vertex naman. Note that a loop at a vertex contributes 1 to both the in degree and out degree of this vertex. So yung kasubago sa undirected, ang loop is ga-contribute ng twice. Kuya, sa directed. Okay, example. Find the in degree and out degree of each vertex in the graph G with directed edges. Ay, kung mahiling nito sa solution, in degree of A ay 2. So, ilingon nita, kung arin ang mga edges na kung sa indang terminal vertex ay vertex A. So, ito lang. Itong loop na to. Ayan. So, A. Tapos, itong edge na ito, which is E. So, by definition, ang in degree sa ay edges na kung saan ang terminal vertex da ay yung vertex B, which is, in this case, si vertex A. So, ang in degree ni vertex A ay 2. Kasi ito lang, itong duwang edge lang. Sa tuyang edge uya, sa graph na ini, na kung saan ang terminal vertex ay si A. Ayan. Next naman, in degree ni vertex B. So, ito lang siya, no? Ito, tapos ito. So, 2. Kung isusurat po nita, ang edge nini into an ordered pair. So, may start kita sa initial vertex, which is si A. Tapos, terminal vertex, which is B. Tapos, ito naman, so, ang initial vertex nito ay si C. Tapos, ang terminal vertex nito ay si B. Ayan. So, terminal vertex, kaya kabali siya sa in degree of B. So, ano lang pong duwa ang sa tuyang edge uyan kung saan ang terminal vertex ay B. Kaya, dalawa lang ang sagot natin. Ito naman, in degree ni C. Mahanap na naman kataling. Ayan. Ito, first, luwatan. Alam ko yan. Tapos, second, luwatan. Iya. Tapos, third, ito. Kaya, tatlo ang sa tuyang in degree of vertex C. Yun din kay vertex D, dalawa. Ito. Tapos, ito. Kay vertex E naman, tatlo. Itong loop na to. Tapos ito, hari kay A. Tapos ito, hari kay D. Okay. So, sa ano naman kata? Out degree. So, pag out degree naman vertex edges na kung saan ang sa indang initial vertex ay yung vertex B. So, for example, ang out degree nito ay vertex A. So, mahanap kita ng mga edges na kung saan
Initial vertex ay si A. Ayan. So, ito. A. Tapos, ito. AC. Tapos, ito. AE. Tapos, ito. AB. Okay, kung mahiling nyo, ang mga edges na ini ang singdang initial vertex ay A. Yan. Kaya tapat ang satuyang out degree. Ay, out degree of A. Tama ba? Ito, out degree. Out degree of vertex A. So, out degree naman of vertex B, ito lang siya. Ayan. Kaya sa wala. Out degree of vertex C, dalawa. Itong loop, tapos ito yung papunta sa B. Out degree of vertex D, dalawa lang din. Ito, papunta sa E, tapos itong papunta sa C. Tapos E, ayan, tatlo, tapos F, 0. Saan yung F natin? Ay, gupan kitang F. Okay. Ganun din sa in degree ni F pa yan, 0 din. Okay, summation of, ano ba to? Summation of in degree of vertices ay parehas sa summation of out degree ng ating vertices. So, equal din yan sa number of edges ng satuyang ano, satuyang graph. So, say for example, pag tig-add mo yung nigabos, 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 0, 4, 7, 9, 9 plus 3, 12. So, 12 ang satuyang in degree. So, iling taong parehas sa out degree. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. So, 12 din ang satuyang out degree. So, parehas lang din siya sa edges. So, pilang edge to? 1, 2, ay kita kay A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hindi ko na alam kung arrange, hindi ko ting bilang. Okay, basta 12 yan. Okay. So, yun yung theorem 3. Okay, complete graph. A complete graph of n vertices denoted by k sub n is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. The graphs k sub n for n are displayed. A simple graph for which there is at least one pair of distinct vertex not connected by an edge is called non-complete. So itong example ng mga complete graph. So, ikaw kataning vertex o yung dua. So, connected siya ni edge ni. So, tatlong vertex kita, connected siya ni mga edge. So, ito may apat na vertex, connected ni mga edge. Okay, so mga complete graph na ini. Ano naman yung non-complete? So, non-complete po kapag meron lang at least one pair of distinct vertex not connected by an edge. Say, for example, yung vertex na niya, tsaka vertex na niya. Kung di yan connected, kang edge nini, masasabi na nito siyang non-complete. Okay? Or ining vertex nini, they connected sa vertex nini. Diba? Then, being edge dyan. So, non-complete na siya. Okay, para masabi nitang complete ang salong graph, dapat ang kada vertex ay connected sa gabos na vertex. So, ining vertex nini, connected sa gabos na vertex. So, connected. Halimbawa, ini. Connected ini sa gabos na vertex kuya sa graph ini.
So, connected siya uya, connected siya uya, connected siya uya, tapos connected siya. Yan, gabus man yan, connected man yan sa isa't isa. Pero kung halimbawa, ining vertex na ini ay bakong connected uya, vertex na ini ay bakong connected uya, so wala ining edge na ini, in non-complete na siya. Okay, uya naman kata sa cycle. Cycle daa, denoted by C sub n, wherein n is greater than or equal to 3. So, in other words, n is at least 3. Okay? Consists of n vertices. So, ang vertices tada, they dapat mababa sa 3. Okay? So, naka-display. So, kapag ang sa tuyang vertex ay dalawa na lang, baka na po siyang cycle. Hindi na siya cycle. Okay, so tatlo ang minimum requirement na vertices para masabi siyang cycle. So, ano yung mga example ng cycle? Next is wheels. We obtain wheel denoted by W sub n when we add additional vertex to a cycle C sub n and connect this new vertex to each of the n vertices in the cycle by new edges. Okay, so ito. The example ng cycle ta, tapos sabi da, pag tigdagdagan ta da siya ni additional vertex, tapos tig-connect ta da ang additional vertex na ito duman sa gabos na vertices kang cycle na yun. So, guna kataning i-upload na wheels. Okay, yung example ng mga cycle luya, and so tigdagdagan lang siya ng mga vertex o sa gitna. Ano. Para sa definition, di man tigsabi na sa gitna ng cycle yung ano. Pero siguro, para bakong magulong sa tuyang wheel, kasi nga wheel, di ba? Connected siya sa siyang mga rayo, yung edges ng sa inyong ano. Kaya siguro sa gitna talaga. Okay, so pag ang wheel madagdag kita ng edge, tapos i-connect na yung mga madagdag kita ng vertex, tapos i-connect na yung mga vertex duman sa gabos. Ito na yung result niya. Okay. Okay, so bipartite graphs. Sometimes a graph has the property that each vertex set can be divided into two disjoint subsets, such that each edge connects a vertex in one of these subsets to a vertex on the other subset. For example, consider the graph representing marriage between men and women in a village, where each person is represented by a vertex and the marriage is represented by H. This graph, each edge connects a vertex in the subset of vertices representing males and a vertex in the subset vertices representing females. Halimbawa, ano yung sa tuyang mga male. Ayan. Mga vertex, mga male. Tapos ito yung sa tuyang mga female. Tapos, halimbawa, ini ay nagpakasal uya. So, ayan. Ito nagpakasal uya. 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 So, ganyan. Yan ang sabi niyang, ang sabi uya na yaba nga divided into two disjoint subsets. Okay, ito yung mga male. Ito yung mga female. Okay. So, a simple graph is called bipartite if the vertex V can be partitioned into two disjoint sets V1 and V2, such that every edge in the graph connects a vertex in V1 and a vertex in V2, so that no edge in G connects either two vertices in V1 and two vertices in V2. Okay, so importante na yung vertex sa V1 ay diga connect sa vertex sa V1 din.
Ito yung example yan. Na halimbawa, si male ay hindi ma-connect sa another male. Yan. So, this in the mama side. Okay? So, yung mga vertex uya, duman lang ma-connect sa vertex sa kabila. Okay? When this condition holds, we call the pair V1, V2 a bipartition of the vertex set V of G. Okay. Example 9. C6 is a bipartite shown in the figure 7 because each vertex set can be partitioned into two sets V1, V2. Okay, so yung mga vertex ties na partition ano. Ito siya. Si B1, B2, B3 ay AOYA, si B2, B4, and B6 ay AOYA. So kung mahilingin nyo po sa example ng ini, si V1 ay bakong connected kay B3, si B3 bako din connected kay B5, si B1 bakong connected kay B5. So yung mga vertex uya, duman lang makonect sa kabilang vertex. Okay, so okay lang, maski pila ang connection niya. Ang importante, dumansin sa kabila makonect. Ganyan po ang bipartite. Okay, example 10, K3 is not bipartite. K3. Walang K3 yan. Okay, so graph G is bipartite because its vertex set is the union of two disjoint sets. A, B, D, C, E, F, G. Sino si graph G? Ito si graph G. Okay. So, ito yung sa inyong pagtig, to yan, pagtig, magiging alag man kini yung form niya. Ini ni graph G. Pagtig ayos na Tapos, ito namang graph H. So, si graph H ay bakong bipartite because its vertex cannot be partitioned into two subsets so that edges do not connect two vertices from the same subset. Okay, so for example, ini si F. Si F ay connected sa lahat ng vertices. Yeah. Kaya, dapat dationing kaibahan kapag tighiwalay nita alkyne form sa alkyne form. Halimbawa, yes, F. E di, gabos na ibang edges, ibang vertices, kaya duman sa kabila. Kaya si A, o si B, o si C, o si D, tsaka si E. Eh, ang problema, si A tsaka si B ay connected. So, ma-connect na si A kay B. So, di siya pwede mabanga. Kaya, ini ay bakong bipartite. Okay, complete bipartite graphs. A complete bipartite graph denoted by KMN is a graph that has its vertex set partitioned into two subsets of M and N vertices, respectively, with an edge between two vertices if and only if one vertex is in the first subset and the other is the second subset. Okay, so gawa tayong bipartite K, 2, 3. So, ang 2 na niya is M, tapos ang 3 is N. So, ini yung 2 vertices. Ito naman si 3 vertices. Itong K3, 3, ito siya. Ito si 3, si M, ito naman si N. So, 3, 5, ito si M, 3, tapos si N ay ito naman si 6. Ay, kung mapapansin nyo yung vertex niya is connected sa lahat ng nasa kabila. Ito, 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 ito. Yan. Kaya sinabing complete bipartite. Okay, some applications of special types of graphs. Local area network. The various computers in a building such as mini computers and personal computers as well as peripheral devices such as printers can be connected using a LAN
Some of these networks are based on a star topology. So ito the star topology, where all devices are connected to a central control device. A local area network can be represented using a complete bipartite K1N as shown in figure 11A. So ito, complete bipartite dash siya. Kung i-ano nito yan, kung i-rearrange para mahilig tayo maayos, ang itsura niya is ito. Ito ay nasa taas, tapos itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay nasa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang itsura niya ay ganito. Complete bipartite. Okay? So, ino po ay star topology. Ito naman ay ring topology. Tapos hybrid, pinagalang star, tsaka ring topology. Okay, graph unions. Two or more graphs can be combined in various ways. The new graph that contains all the vertices and edges of these graphs is called union of the graphs. Say for example, ito, si graph 1, tig-union ta kay graph 2. So ito na yung union nila. Okay, so kung ano yung wala duman, ano ba, ito si A, tapos D, kay ko na siya uya, tapos ito namang si E, tsaka C, kakay ko nakatang vertex ko yung E, tapos yung edge ito, tapos ito, D, tsaka E, magkakaiba na katakan, tapos itong B, tapos E, magkakaiba na katakan. Say for example, agawa to yun yung ayan. So, magkakagawa magkataning. Ay, ayan. Ay, so hanggang doon lang po. Thank you. Thank you.